Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Nagpapatuloy po sa expose itong si Congressman Toby Chanco patungkol po sa anomalya na kinasangkutan itong si Martin Romualdez. At mukhang nagkakaroon na nga po ng matinding lamat ngayon sa pagitan nito ni Congressman Chanco at itong si Martin Romualdez. Lalo na po mga kababayan po natin na mismo inaamin po ni Congressman Toby Chanco na may kumakausap sa kanya upang maging House Speaker. At alam natin mga kababayan na ayaw ni Martin Romualdez na matanggal sa kanya ang pamunuan ng House of Representatives. At base po sa kanyang kaalyado na itong si Gigi Suarez ay mayroon na daw pong 240 na mga kongresista ang pumirma ng kanilang suporta kay Martin Romualdez. Kaya ang tanong po natin, magkano kaya ang halaga nitong suporta na ibinibigay nila kay Martin Romualdez? At isa po sa nagpahayag ng suporta at kinukontra po itong pahayag ni Congressman Toby Chanco ay itong si Ismar Verse, na matatapos na ang kanyang termino pero papalit ang kanyang asawa, at sinasabi na hindi daw po dapat sisihin itong si Martin Romualdez sa pagkatalo po ng alyansa sa Mindanao, at hindi daw po dapat sisihin itong si Martin Romualdez sa mga isyu na kinasangkutan nito, kaya kinagalit ng tao at hindi ibinoto itong alyansa. Dahil mga kababayan, bakit nagsalita ngayon itong si Toby Chanco? Dahil isa po sa nakikita niyang dahilan kung bakit natalo itong alyansa ay itong impeachment, at the same time, ang maanumalyang budget sa taong 2025. Kaya ang sabi ni Smarverse, bakit daw sisihin itong si Martin Romualdez? Out of 44 na mga congressman na pumirma sa impeachment, 36 daw po yung mga nanalo. Sa maikling salita, sinasabi nila na hindi daw po effective ang impeachment sa Mindanao, at hindi daw po dapat isisi itong issue ng impeachment sa pagkatalo ng mga alyansa. Alam niyo mga kababayan po natin, pagdating po sa mga kongresista, malamang panalo po sila. Dahil unang-una, namumudmud sila ng ayuda. Pangalawa, may mga gapangan pa. So, ang kalaban nila may hina pa, at ang ibang malalakas, yun ang nanalo. Lalo na po yung mga inendorso ni Vice President Sara. Pero, hindi po yan mawala sa manager or ito po sa campaign manager nitong alyansa na hahanapin ang lahat ng mga dahilan kung bakit natalo itong kanilang mga manok. At ngayon, mas lumalaki pa ito mga kababayan po natin dahil marami pa pong mga expose itong si Toby Chanco. So ano po mangyayari kay Martin Romualdez? Tuluyan na ba itong matanggal si Martin Romualdez o papalitan ni Toby Chanco? O kaya si Congressman Pulong? Dahil si Congressman Pulong ngayon ay mukhang personal na tinanong ni Vice President Sara kung siya po ba ay handa or gusto niya na magiging House Speaker. Anyway, pakinggan muna natin itong expose ni Congressman Toby Chanco against kay Martin Romualdez. So when you say that they used up his political capital, It's his gentleness, his kindness. So sir, when you say they used up the president's political capital, the natural next question there is, why didn't he do something about it? Right? Why didn't the people around him do something about it if they can already see this is going on? It is a supermajority to begin with anyway. But yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa ni-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na nakahold. So he exercised. Tingnan nyo ha mga kababayan natin ha, hindi natin alam na umabot pala sa 209 billion ang insertion ni Martin Romualdez. Ngunit ang hindi daw po na-release is 90 billion. So may 90 billion pa na hindi na-release. At gustong linisin po nitong si Toby Chanco ang pangalan ni Bongbong Marcos at sasabihin na parang inaabuso lang ni Martin Romualdez ang kabaitan nitong si Bongbong Marcos. Kaya nadawit daw po sa issue ng manumalyang budget. He is executive power. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi lang namin ito sinasabi, di ba? People think na pinalusot lang niya yung budget. He did not. So ngayon ko lang ito sinasabi kasi tapos na yung eleksyon, hindi ko na po pwede ito sabihin na nandun pa yung eleksyon. No? But I have to do this because I have to protect the president. Inamin niya mismo na gusto niyang proteksyonan si Bongbong Marcos. At ngayon niya lang daw po ito nilalabas, ang issue ni Martin at ni Bongbong,
dahil siyempre ayaw niyo madawit yung buong alyansa at si Martin Romualdez ay siyempre nag-endorse pa ng alyansa. Ang tanong natin dito, mga kababayan po natin, sino kaya ang nasa likod ni Toby Chanco kung bakit po siya nagsasalita ngayon? No? Kasi hindi yan magsasalita ng mga ganitong klaseng issue kung goods po sila ni Martin Romualdez at goods pa yung Malacanang kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin ng Malacanang, mukhang nag-aaway-aaway na sila ngayon. Mukhang sila na ngayon yung talagang nagkakagulo, no? Sila na ngayon. So ito ba ay may magandang indication para po kay Vice President Sara? Of course, napakaganda. Kasi lalong-lalo na sa taong bayan dahil lalong ma-expose ang kanilang kamalian, pabor po yan sa taong bayan. So he's paying for things na hindi naman niya kasalanan. He's paying for things na hindi naman niya ginawa. But on the downside, sir, you understand that this will also make him look like he does not have control over the whole system, the whole machinery. No, that's why I'm speaking out now because no one is speaking out. You know, we were put in a situation, nalagay kami sa sitwasyon na eleksyon di ba? Hindi naman po pwedeng palabasin. O, paano ko naman, kayo na lang magsabi sa akin, nagpa-interview ako sa inyo during election period. Pwede ko ba sabihin itong mga bagay na to? So hindi niya sinasabi yung mga bagay niyan dahil election pa, no? So ngayon handa na po siyang kumanta. Mukhang handa na rin po siya na i-take over ang pagiging House Speaker. Pagsabihin na hindi release yung mga pondo para lang patunayan na talagang Siyempre, there are things that we have to finish first. Pagtapos mga bagay na yan, now I have to protect him. I have to say that hindi niya talaga pinayagan. So now it's very clear he was unhappy about the budget and he is doing something about it. Hindi totoo yung sinasabing pinalusot niya. Hindi niya pinalusot. Sir, during that time, were you in touch with Speaker Martin Romualdez nung panong ito'y nagkakagulo at nag-uunahan kung sinong prepresyo kanino? I mean, well, let me boil it down to this. Is the Speaker the one who was in charge of all of this? And who is the leader of the House, di ba? Yun, who is the leader of the House? So, yun na nga po mga kababayan po natin, no? Matinding expose ito. At walang pakundangan po, no? Hindi po nagdadalawang isip itong si Congressman Toby Chanco na sagutin itong mga tanong ng mga reporter, no? Lalong-lalo na po sa issue kay Martin Romualdez. So, dito na nga pa, no? Babagsak si Martin Romualdez at ito bang si Toby Chanco ang sisira sa karir nitong si Martin Romualdez? Magkano naman ang kanyang ipamudmod na pera para tuluyan niyang masuhulan itong mga kongresista at magiging sunod-sunuran sa kanya at susuportahan siya. Diba? Yung tsaka yung nakapaligid sa kanya kasi sila yung kumakausap sa akin, sinasabi sa akin, Wow. kailangan to release, kailangan ganito, ganyan. Hindi naman ako pumapayag. How would you... Congressman, nabanggit nyo na rin lang yung leadership Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker, actually. Ano po Speaker. yung So, next speaker po. ano nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, noong nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no? There was one time, Yes. I was happy Okay. Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba dun, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? So, alam na po natin, mga kababayan, no? Mukhang lalong umiinit ngayon yung kanilang bakbakan. Yung isa pala sa rason, no? Na pinag-iinitan itong si Toby Chanco, no? At umiinit din si Toby Chanco kay Martin Romualdez ay mukhang pagiging speakership, no? Dahil ito na nga, mukhang gustong palitan ni Toby Chanco itong si Martin Romualdez at dahil din sa napakaraming kapalpakan nitong si Martin Romualdez at the same time siguro, no, mukhang nagmamalinis na ngayon itong si Marcos Sr. Ito na kaya ang sinasabi niya na ayaw niya na po, no, ng kulay politika. Gusto niya ngayon mag-unite na lahat, magkaisa, tutukan daw po yung trabaho
So ito na kayang rason na gusto na po nilang ilaglag itong si Martin Romualdez. At ano naman po yung magiging kalagayan nitong si Toby Chanco. May asahan kaya tayo, no? Na posibleng paglabas ng mga kaso o suspension nitong si Toby Chanco pagkatapos ng kanyang expose. Dahil hanggang ngayon, no? Kung ang totoo yung sinasabi nitong si Gigi Suarez na 240 na mga congressman ay talagang kay Martin Romualdez pa rin. So asahan po natin na mukhang mabibigo po itong si Toby Chanco na mapatalsik itong si Martin Romualdez. Pero tingnan nyo ha, si BP Sara, personal niya rin na kini-question itong si Congressman Pulong kung gusto niya pong maging House Speaker. So mukhang may mga abangan po tayo na kaibang pangyayari sa sunod na mga araw or buwan or taon hanggang papalapit po yung national and presidential election. Kasi karamihan po dito sa mga kongresista kahit pa yung mga pumirma sa impeachment, gagapang yan papunta sa kampo ni BP Sara dahil alam nila ito yung pinakamalakas and nakita nila kung gaano kamakapangyarihan ang endorsement ni Vice President Sara. Kaya mag-aalangan po sila ngayon, no? Nabanggayan ito si Vice President Sara, lalo na kung sila ay tatakbo o magpapa-elect pagdating ng 2028 national and presidential election. Sige lang, Toby Chanco, patuloy mo lang yan, no? At kami po na mga ordinaryong Pilipino ang makikinabang sa inyong away dalawa ni Martin Romualdez. Yon po ang ating update. Huwag kalimutan mag-subscribe, huwag kalimutan mag-like and share, and mag-follow na rin sa ating social media platform.